May nagtanong sa akin, "Good sir, may itatanong lang po ako. May loan po kasi ako sa Ola. Bugok na Ola po. Wala pa nga ako sa due date, panay na text nila sa akin ng pananakot, kesyo po post nila ako sa FB at tatawagan mga kakilala ko. Wala pa nga ako sa due date ko. Napakalaki ng tubo nila at in 7 days lang babayaran mo na. Ngayon po, ang tanong ko, paano po ako magbabayad? Ang app nila na bugok na Ola, nawala po bigla at di ko na makita sa Play Store. Harmful daw app nila. Hindi ko po siya inaninstall. Nagulat na lang ako at wala na siya sa mga app ko. Kala ko nabura ko, pero nang hinanap ko sa Play Store, wala na po ang app nila. Paano ko sila mababayaran? Panay pa rin ang text nila ng pananakot. Gusto ko mag-reply or tawagan sila pero no reply po message nila. Ano po dapat kong gawin? Di ko sila matawagan kasi dito pa ako sa abroad, sa Kuwait. Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Una po sa lahat, pasensya na muna kayo sa boses ko at minamalat po ako. At pasensya na rin, hindi ako nakapag-upload kahapon dahil nga pa uso ako. Ngayon lang ako medyo nagkaroon ng boses. Ano po? Tapos po, nakakarating na pala tayo ng Kuwait. Nakakatuwa naman, no? Maraming salamat po at napapanood niyo po yung aking mga videos dyan, no? Gusto ko lang din po malaman kung mga taga saan po yung ang mga nanonood po sa akin. Baka po pwede nyo i-comment kung taga saan ho kayo. Ano po? Okay? Ngayon, sagutin ho natin itong inyong katanungan. Okay? Sabi nyo po, meron kayo nahiraman na bugok na Ola na wala pa nga sa due date, panay na ang message nila ng pananakot, kesyo ipopost daw kayo sa sa FB at saka tatawagan yung mga kakilala ninyo. Well, wala na hong bago dyan. Yan lang ho ang kayang gawin yung mga bugok na yan. Kasi nga ho, uulitin ko, hindi ho marunong maningil yung mga gago na yan. Totoo po yan. Ang alam lang ho talaga yan is, manlapastangan ng tao, manakot, mangharas, ayan. Tapos, totoo yan, gagawin ho nila talaga magpo-post sa sa social media, no? Sisiraan kayo sa social media, which is cyber libel. Okay? Ngayon, kung po pwede naman kayo magsampa ng kaso, no, na cyber libel sa kanila. Kaya lang ho kasi ang mabigat diyan, hindi ho nagpapakilala. Kung alam niyo po yung inyong Ola, maganda 'yon. 'Di ba? Kaya lang ho, syempre, sino sasampahan niyo ng kasong cyber libel kasi hindi niyo naman kilala kung sino yung tao na 'yon, no? Pinakamaganda ho niyan, kumonsulta ho kayo sa abogado. Para ho, kasi sila ho nakakaalam niyan no? Pagka nakita niyo yung sarili niyo, na-post kayo kunwari sa social media, no? I-screenshot niyo po, no? Tapos, kumonsulta kayo sa abogado, tanong niyo kung ano pwedeng gawin. Okay? Kasi, most likely yan, baka sabihin mo sa inyo ng abogado na, kumbaga isang tabi niyo na lang muna. Baka ho ganun ang sabihin. Kasi nga ho, unang-una, hindi niyo naman kilala kung sino ho kasi yung sasampahan niyo ng kaso. Alam niyo yung pangalan ng kumpanya. Okay, hindi ko lang ho kasi alam kung po pwede yung kumpanya i-demanda. Hindi ko ho alam kung po pwedeng ganun. Kasi alam ko sa cyber libel kasi tao ang dinidemanda. Hindi ko ho alam kung po pwede yung kumpanya. Okay? Paki-comment po sa baba kung meron po nakakaalam ng sagot dyan, no? Para po ma-share ho natin dun sa ating mga kababayan na nanonood po nitong ating video. Okay? Tapos po, yun nga, sabi, tatawagan daw din yung mga kakilala o isa pa ho yan. No? Talagang pamamahiya ho ang ginagawa. Unang-una, ipopost kayo sa social media. So, cyber libel, pinapahiya talaga kayo. Ito, tatawagan yung mga kakilala nyo. Ipapahiya din kayo sa kakilala nyo. Ipapaalam yung detalye ng utang. Diba? At bukod doon, ang pinakamasaklap doon, naniningil pa sila. Doon sa mga, hindi nyo naman, walang kinalaman doon sa hiniram ninyo. Ibubuligligin, hindi naman tama yun. Diba? Tapos po, sabi nyo nga na gusto nyo magbayad, kaya lang biglang nawala sa phone ninyo yung apps ninyo. Okay.
Kasi ang alam ko ngayon, ang mga App Store o kung ano man yung pinaglalagay ng mga yan, no, is nagiging mahigpit na sila, especially kung madidetect nila na harmful nga, no, kagaya ng may malware. Kasi yung malware, yun po yung nagiging daan para manakawang kayo ng detalye. No, kasi 'di ba, in-accept niyo siya. For example, nanghihingi siya ng access sa lahat, no, sa phone niyo. Contact list, sa phone book, sa camera, sa location, chat, saan pa, no? Pag kasi yun, in-accept niyo yun, binigyan niyo ng access, hindi lang access ang gagawin. Nanakawan talaga kayo ni detalye kasi ipapasok ko nila yung malware nyo. Yan ho yung nangyari sa inyo. No, na-detect po ni nung App Store na na harmful siya. Kaya ngayon, dinilit niya ngayon sa phone niyo. Okay. Ngayon hindi ko kasi alam kung real owner ho kayo, kung first time yung nangutang o pangalawa, pangatlo, pangapat na ay nakahutang. Kasi kung first time kayo nakahiram, medyo mahirap kasi yan, no? Kasi nga, sabi nyo, hinanap nyo rin siya sa Play Store, wala na. No? Pero sana, kung nandyan pa yung apps, na-screenshot nyo po sana yung reference number. Kasi yun lang naman po ang importante ron para makapagbayad kayo. Okay? Sabi nga ho nung isa kong kakilala, no, na hindi niya ginagamit yung button dun sa sa app, no. Kumbaga, pay now, hindi niya piniklik 'yon. Ang ginagawa niya ho is nagbabayad po siya sa GCash or sa 7-Eleven at ginagamit niya lang po yung reference number. Kasi yung reference number lang naman ho ang ang importante diyan kasi unique 'yon, sa inyo lang talaga 'yon. Kayo lang ho ang po pwedeng gumamit noon. So any payment na gamit yung reference number na 'yon, dun lang ho papasok 'yon. Okay, yun lang naman ang importante rin, yung reference number. Tsaka, syempre po, kung anong payment, channel. Kumbaga, kasi meron yung, mga Dragon Pay, S-Pay ba yun? Parang ganun ho, no? Tapos, meron pa yung, Dragon Loan, no? Yung mga, nila, mga ginagamit nila, no, as payment channel. So, yun lang naman po ang importante. Okay, para makapagbayad kayo. Kung na-screenshot nyo sana, well and good, wala ako kayo magiging problema. Kasi, sabi nga sa inyo, yun lang ang kailangan ninyo. Ngayon, kung kayo naman po mga datihan ng nahihiram sa kanila, no, balikan nyo po yung dati yung proof of payment. Nandun naman ho yung reference number. Okay, so, yun ho ang gamitin nyo para makapagbayad kayo sa kanila. Okay po. Tapos, i-check nyo rin po, baka nag-email sila sa inyo. No? Kung yung paano magbayad. Ano nga tawag nila doon? Repayment instruction ho yata ang tawag nila doon. So, yun po. Check nyo sa email nyo, baka mamaya nagpadala sila ng ganon. O, kung nagpadala ho sila ng ganon, well and good, mababayaran nyo. Okay, ngayon, kung talagang hindi nyo siya mahanap na sa Play Store, no? At tumawag sila sa inyo, sabihin nyo, gusto ko magbayad, kaya lang bigla kayong nawala sa app ko kasi nga, finlag siya na Play Store. Ngayon, i-email nyo ako using, no, a legitimate email, no? Ibig sabihin ng legitimate email, yung pong domain name nila is nandoon po sa email address na yon na ibibigay sa inyo. For example po, bossrai@lending.com. Ganun po, no? Dapat kasi yung lending.com, yun yung domain name. Importante kasi ang kalimitang ginagawang email nitong mga to puro dami. Okay, so mahirap po kasi baka mamaya kung saan lang mapunta yung inyong bayad. Tsaka wag ko kayo magbibigay yung ipipindot sa click. Sabi email namin kayo, may message namin kayo. Click niyo lang yung yung link doon kayo magbayad. Nako po. Baka mamaya lalo pa kayo madisgrasya niyan. 'Di ba? Kasi hindi natin alam baka mamaya mas harmful yung link na ibibigay sa inyo na ganun. Or tapos pagka pwedeng sabihin nyo, sige gusto ko pupunta ako sa opisina, babayad ako. Gano'n sabihin nyo sa kanila. No, lang kamo, dalawang option lang ibibigay ko sa inyo. Yung i-email mo ko ng paano ko magbabayad, yung reference number ko, no? Tapos gamitin nyo kamong email address, yung may domain name nyo. Okay? Make sure po na may domain name kasi mahirap po baka mamaya hawsyaw na email lang ang mapadala sa inyo.
gamitin nyo yung ano, yung sasabihin nilang kung paano magbabayad, kung saan lang mapunta, sayang ho ibabayad. Lagi nyo iisipin na yan pong mga perang pinambabayad natin sa kanila, no? Galing ho sa dugot pawis natin yan. Hindi basta-basta yan. Hindi napupulot yan Ano po? Yun po yung mga gawin po ninyo, no? Ulitin ko po, no? Kung baguhan kayo, sana nga ho, i-screenshot nyo. Kung meron kayo screenshot, okay? O di kaya ho, kung ano, i-check nyo sa email nyo, baka mamaya merong binigay na repayment instruction, isa ho yun. Tapos kung kayo naman po i-reloaner na, pangalawa, pangatlo, pang-apat na beses na kayo nakahiram, dun po sa dati yung payment ginamit na pambayad sa kanila, yung resibo, no? Di pala resibo, proof of payment, no? Nandun naman ho yung reference number. O, yun ho ang gamitin ninyo pambayad sa kanila. Ngayon, kung wala talaga at tumawag sa inyo, sabihin nyo, matagal na akong gusto magbayad. Alalang kayo sa sa Play Store, hindi ko alam kung paano ako magbabayad. Email mo sa akin kung paano ako magbabayad. Pero kamo, domain name niyo ang gamitin nyo. Yung nyo yung legitimate na email kamo. Tapos, kung ayaw pa rin, sabi mo, di magkita kamo tayo sa inyo. Sa opisina, bigay mo sa akin ng address. Magbabayad kamo ako doon. Pwede nyo gano'n. O, di kaya gusto nyo pumunta kayo sa barangay, dito tayo magbayaran, dala kayo resibo. Okay, ganun po ang gawin po ninyo, no? Para kahit paano, mabayaran nyo na siya, wala rin kayo sakit ng ulo, no? Kaya yung sinabi nyo, di ba? Ayan, no? Malapad due date, kinukulit na kayo, tapos kalaki-laki ng tubo, 7 days, babayaran nyo. Ganyan ho talaga sila Sabi ko nga ho sa inyo, ano yan bridge financing yan No? Kumbaga, yung gap in between sahod tsaka yung wala kang pera, yun yung kanilang sinasamantala. Kasi 7 days lang hindi nga pangkaraniwan yung nila pagpapautang At lalong hindi pangkaraniwan yung kanilang saglit po may dadang ambulansya saglit na. Ayan, padaanin mo natin. Ayan. So yun nga hindi pangkaraniwan yung kanilang pagpapautang. Ano talaga, kumbaga maisalba mo lang yung sarili mo in 7 days. Ganun ho yung nila, pagpapautang nila. Kasi ang nakagisnan ko kung pagpapautang is yung 30 days, yan. 3 months, 6 months, 1 year, 1.5, 2 years, 3 years, 5 years. Yan po yung mga nakagisnan kong pagpapautang. No? So, yung sa kanila ho kasi, hindi siya yung typical na pagpapautang. Although, maganda naman ho sana talaga yung yung pakay nila Kaya lang, sabi nga ho sa inyo, hindi kasi nila, marami silang inabusong batas, marami hindi sinunod, at hindi pa marunong maningil yung kanilang mga maniningil ko, no? Ano po, I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po ay makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Kasi muli po, yun lang.